Ilan ang nahanap mong pagkain? Wala na. Sino mapapakain ito? Matagal ka lumabas. Saan ka nagpunta? Ang dali-daling basura lang? Wala na talaga. Maraming gusali ang gumuho. Nakabaon na. Mainit din. Walang kwenta. Alam na hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi ko gustong sabihin, sa panahon na yon, wala kang mahanap, paano kami mabubuhay. Nanay, tatay, anong ibig ninyong sabihin? Ginawa ko ang lahat at sinubukan ko. Talaga. Celia, ang lahat ng ginawa mo, ito lang ang halaga. Wala man na akong anak sa'yo. Ngayon, hanapin mo lang pagkain para lang mapakain kami. Di mo pa magawa. Binigay ko ang lahat para sa inyo. Binigay? Ikaw lang naman ang hindi makabuntis. Manok na wala kitlog. Anong binigay mo? Nanay, sa panahon na yon, pinag-uusapan pa ang lahi. Tsaka bago kami ikasal, 3 beses akong nagpa-abort para kay Ricky. Ang aking katawan ang naging ganyan. Sino ang makakalam? Bago tayo ikasal, hindi ka ba naglilibog sa iba? Ikaw ang sira ang katawan. Sisihin mo ako? Walang hiya! Ang kauti ng hanap mo. Ano ang mangyayari sa aking anak? Sisihin mo ang sarili mo. Tingnan mo. Ang anak namin ni Kuya Ricky ay malusog. Tina, Ricky, matagal na pala kayong... Walang hiya kayo! Hindi ka makabuntis, hindi mo dapat ipagkait ang karapatan kong maging ama. Ang hindi mo magawa, hindi mo dapat pigilan ng iba. Tina ay buntis na yon. Kailangan niya ng sustansya. Walang mahanap na pagkain. Gamitin ang dugo at laman mo para silang mapakain. Gagawin ninyo? Nalunod ba kayo sa init? Walang makain. Hindi pwedeng kami. Lalo na ang aking apo mamatay sa gutom. Para sa pamilya natin, gawin mo ang huling tulong. Ang anak namin ni Kuya Ricky. Ikaw ang sira ang katawan. Sisihin mo ako? Manok na walang itlog! Anong problema mo? Palagi kang ganyan, hindi ka nahihiya. Totoo. Hindi makain ng maayos. Ako. Nabuhay ako. Chow-chow? Nagbalik tanaw ako. May 3 araw na lang bago ang sakuna. Kailangan kong gawin ng lahat para hindi maulit ang nakaraan. Bobong Celia. Noong buhay ko, napaniwala ako ng mga hayop na to na parang tanga. Anong ginagawa mo? Matagal na yan. Gusto ni Tina ng mainit na tubig. Bilisan mo! Bilis! Oh, right. Also the dessert. Get it for Tina. She wants it. Wala ba siyang kamay? Celia, may sakit ka ba? May problema ba sa utos ko? Wala. Ayoko na lang mag-alaga. Kuya Ricky, Tita, ayaw ni Celia. Wag na lang. Celia, lumalabang ka na? Wah, mayabang ka ah. Bakit? May sama ng loob? Tita, Kuya Ricky, huwag na kayong magalit. Celia, ngayon, baka pagod lang. Mahina ang UV index bukas. Para sa inyo ito, sunscreen spray. Maganda ang effect. Kaya.
Celia! Phyllis! Marian! Hindi na dapat maulit ang trahedya. Hindi dapat. Marian, sumama ka sa akin. Ngayon? Miss Celia, saan tayo pupunta? Celia, ano na naman ang trip mo? Oo nga! Wala rin nagpapanik. Baka mapagulat ako. Ako, Ano na ngayon? Celia, mag-ingat sa salita. Tingnan mo ang sarili mo. Parang walang hiya. Marian, listen to me. 3 days, at most. 3 days from now, the volcano on this island, magkakaroon ng malawakang pagsabog. Ang temperatura, aabot 60 to 70 degrees. Sunod-sunod, may malakas na lindol at tsunami. Ang tanging hantungan ay kamatayan. Kailangan nating maghanda. Bilis. Alis? Celia, pagsabok ng bulkan, 60-70 degrees, may sakit ka talaga? O baka kagabi, napanaginipan mo at nalulod ang utak mo? Sa tingin ko, naglulublob na siya. Pagsabog ng bulkan? Bakit hindi mo sabihin na may alien invasion? Celia, wag na magsalita ng walang kwenta. Bilisan mo, humingi ng paumanhin. Celia, medyo pagod ka ba lately? May hallucination ka? O baka may kilala akong magaling na psychiatrist. Pag uwi natin, ipapatingin kita sa utak mo. Miss Celia, may sakit ka ba? Marian, wala akong lagnat. Wala akong sakit sa utak. Totoo ang sinasabi ko. kung hindi kayo maghanda, manatili dito. Kamatayan lang ang hantungan. Sumpain! Sumpain mo pa! Salot ka! Di ka makabuntis! Sinira mo kami! Bakit ka ganun kasama? Wala na akong masabi. Basta ingat kayo. Marian, maniwala ka sa akin. Alis na tayo. Miss Lim! Miss Lim, wait! What you said in the restaurant? What did you mean by that? Are you really okay? Marian, look at me. I'm awake. I've never been this awake. Every word I say is true. Magyarop ang bulkan. Hindi to biro. Hindi rin bangumot. Totoo ito mangyayari. Totoo ito mangyayari. Ngunit, Miss Lim, ang mga bulkan dito matagal na natutulog. Tsaka, meron din ang pinakamodernong monitoring device. Bawat taon, may ahensya na naglalabas ng safety report. Hindi. Unang kwenta ang monitoring. Ito ay iba. Super eruption ito. Ang lahat ng monitoring system, lahat babagsak. Kailangan nating maghanda. Marian, maniwala ka. Sa nakaraan, ayon sa balita, 3 araw bago sumabog, isang matandang mayaman dito sa Hotel Garden, natumba ang salaming at namatay siya. Agosto 30, 2:15 ng hapon. Salaming, matanda. Miss Lim, ano po ang sinasabi niyo? Marian, makinig ka. Mga 2 minuto, mga 2 minuto. Sa 2:15 ng hapon, babagsak ang salaming. Matatamaan ang matandang babae. Totoo ito. Patunay na hindi ako baliw. Miss Lim, please. Ang salaming ay matibay. Paano mangyari? Siguro napagod ka lang. Imagination lang. Hatid na kita sa kwarto. Na yun na! Miss Lim, huwag! Totoo ngam nahulog. Lola! Lola! Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Wala. Grabe, nakakatakot! Maraming salamat, anak. Kung hindi dahil sa iyo, ang buto-buto ko, baka nandito na ako ngayon. Maraming salamat sa paglitasa, Lola. Ako si Antonio Santos. Anong pangalan mo? Nasaktan ka ba? Ako. Celia, si Lola Santos. Pinakamayaman sa Asia. Ang hotel na ito ay pag-aari ng kanyang kumpanya. Mr. Santos, ako si Celia Lim. Langkas lang, walang problema. Masaya ako naligtas kayo. Miss Celia Lim. Walang salita ang pasasalamat. Para sa iyo ito, 500 milyon. Tanggapin mo ito. Para sa iyo, pasasalamat. Lola Santos, Mr. Santos, salamat sa kabutihan. Ngunit ang pera hindi ko tatanggapin.
Kung talagang nagpapasalamat, hiling ko na ang 500 milyon ay palitan ng katumbas na pagkain at tubig na madaling itago. Agad itago sa ligtas na lugar. Miss Lim, you mean you don't want the 100 million and instead want us to exchange it for food and water? Yes, Mr. Santos, you heard right. Madaling ipago. Instant noodles, biscuits, canned goods, drinking water. Mas marami, mas mabuti. Miss Lim, pwede ko bang malaman kung bakit? Lola Santos, Mr. Santos, in 3 days, there will be a worldwide volcanic eruption, followed by earthquakes at init na tsunami. Wawasak ang lahat ng kabihasnan. Ang sistema ng pera ay babagsak sa oras na yon. Walang halaga ang alahas at ginto. Yumayaman ka man, walang halaga ang pera. Sapat na, Miss Lim. Nagpapasalamat ako sa pagligtas mo kay Lola. Ngunit hindi ibig sabihin na maniniwala ako sa walang basehang propesya mo. Celia, tumigil ka na. Kakaiba ito. Hindi sila maniniwala. Ang matagal ng patay na bulkan, ang hotel na may mahigpit na seguridad, may ganitong pagkakamali, lahat ay kakaiba. Ang batang ito, pinagsakripisyo ang lahat, at napakatiyak, hindi simpleng tao. Lola, hindi totoo yan. Hindi natin... Okay, Miss Lim, naniniwala ako. Lola! Gawin ang sinabi niya. Salamat po, Lola Santos. Ngunit may isang problema. Ang dami supplies. Kailangan natin hanapin ang ligtas na lugar. Ang lugar na yon dapat kayang labanan. Ang init, lindol, at pagsabog. May ganoon ba dito? Mayroon, sa ilalim ng hotel na ito, mayroong isang malaking bunker na ipinatayo ko dati. Papayagan kita, gamitin ito. Lola, paano mo basta-basta ipahiram? Sa taong hindi kilala at nagsasalita ng katarantaduhan. Ang buhay ko, hindi ba sapat? Gawin mo na, Tonyo. Salamat po, Lola Santos. Yikes! Ano to? Nag-iimpake? Magtampo at uuwi sa nanay? Celia, ano na naman ang trip mo? Mag-survive. Celia, alam namin na kanina lang ay bad mood ka at nagmumura. Wala kaming pinapansin. Huwag ka na mag-impake. Humiin ang tawad kay Kuya Ricky at tita. Wala nang problema. Mag-survive! Sa piling nyo, tiyak akong mamamatay. Patay! Sinong sinisiraan mo? Wala ka ng utak. Palaging sinasabi, ang end of the world. Totoo, siya ay baliw. Para lang may dahilan, para lumabas at magloko. Tita, Kuya Ricky, huwag kayong magalit. Baka si Celia ay napapagod lang. Kailangan lang niya maglabas ng galit. Sa totoo lang, hindi siya. Tina Mendoza! Kayo ni Ricky ay... Celia, anong sinabi mo? Matagal na kayong nagkakasama. Nabuntis na nga siya. Huwag na kayong magpanggap. Celia! Walang katotohanan! Okay. Since alam mo na, hindi na ako magpanggap. So what? Celia, Kuya Ricky can't stand you. You're a barren woman. An orphan with no parents. Ang alam mo na ay gawaing bahay. Anong silbi mo? Ang taong tulad mo, hindi karapat-dapat kay Kuya Ricky. Lang ako, ang makakapagbigay ng kinabukasan at anak kay Kuya Ricky. Ikaw, deserve mo yan. Tina, ulitin mo. Sabi ko, walang gustong sayo. Sabi ko, bastardo kang walang magulang. Pinapalo mo ako? Pinapalo ka! Celia, baliw ka na! Pinapalo mo si Tina? Ang aking apo! Celia! Kawawa kang babae! Walang anak? Gusto mong patayin ang aking apo? Walang awa ang Diyos! Okay, Celia, lumuhod ka ngayon mismo at humingi ng tawad kay Tina. Sampal mo ang sarili mo 10 beses. Dahil sa dati nating relasyon, patawarin kita ngayon. Kung hindi, hindi kita titigilan. Lumuhod! Humini ng tawad! Ricky, hindi kayo karapat-dapat. Papakita ko sa iyo! Ako! Sino ang gustong mong saktan? Ulol! Sino ka ba? Miss Lim, ayos ka lang? Ayos lang ako. Mr. Santos,
Bakit po kayo dito? Nandito ako para kunin ang listahan ng supplies at pag-usapan ng tungkol sa pagpasok sa bunker. Kailangan ko ang listahan para magsimula na ang pagbili at pagdala. Aba, ngayon ko lang naintindihan. Celia, meron ka na palang bagong lalaki. Meron ka ng iba, no? Magkasama pa kayong nagsisinungaling tungkol sa pagsabog ng bulkan. Walang hiya. Kaya naman pala, bakit nagtampo ka at nag-iimpake? Ang bilis mo lang pala sa tura sa kabit mo. Walang hiya. Hindi ka makabuntis. Pero ang galing mong maglandi ng lalaki. Ginoong ito, mukha kang matino. Sana hindi ka katulad ni Celia na may sira sa ulo. Hindi ka rin naniniwala sa kanyang kalokohan? Yung tungkol sa pag-iimpake at bunker? Anong lago ba kayo? Isang pambatang end of the world game? Tina, Ricky, kayo ang marumi. Huwag ninyo akalaing lahat katulad ninyo. Para sa waling beses, malapit na magwakas sa mundo. Maniniwala kayo o hindi, huwag ninyong pagsisihan sa huli. Sapat na. Huwag ka na magulo. Ngayon mismo, humingi ng paumanin kay Tina at Ricky at manatili ka dito at tuloy na magsilbi. Kung hindi, tingnan natin kung wala kami. Saan ka pupunta? Miss Lim, walang kwentang pakikipag-usap sa kanila. Naiimpake mo na ba ang gamit mo? Ilalagay kita sa top floor sa isang suite. Walang ingay at ligtas. Walang makakagambala sa iyo. Okay. Tara. Celia, umalis ka! Huwag ka nang bumalik dito! Magutom ka sa labas! Walang mag-aasikaso sa'yo! Huwag mong akalaing may karapatan ka na pag may kadate ka! Kailangan kong gawin lahat. Para maniwala sila, malapit sumabog ang mga bulkan. Maghanda na kayo. Huling oras na para maghanda. Hanapin ang ligtas na lugar. Mag-imbak ng pagkain, tubig at iba pa. Magdanakaw. Puro kalokohan lang. Ang taong ito, i-report na. Puro lang chismis. Arestuhin siya. Miss Lim, ang hinihingi niya ng maling batch ng gamot at filter ay handa na po. Itong mga ito ang natitirang pagkain. Malapit na po matapos. Sige, salamat. Oh, right. Parang may problema yata sa keycard ko. Pwede po bang tingnan nyo? Sige, ayusin ko po. Celia! Ang gigolo mo! Ang sinasabing sweet ay dala-dala ang mga mamahaling gamit. Para tumira sa basement? Pinapahiya mo kami! Celia, babala lang. Huwag magpauto sa gigolo mong yan. Ang tawa! Sa tingin ko, iniwan ka ng lalaki mo, nag-snap, at ngayon ay baliw na. Di alam kung saan kinuha ang daming instant noodles. Magtitiis ka na lang dito? Ang noodles na to para sa aking bunker na emergency supply. Sa panahon ng apocalypse, isang bowl, milyon. Dahil niyo ba? Apocalypse? Bunker? Akala niya siya si Jesus? Yak! Apocalypse? Ha! Ang mga basura na to, para saan? Sige na, sumama sa amin. Mag-sorry ka sa lahat. Kami naman, papayagan ka pa ring tumira. Ang tinutuluyan ko ay penthouse suite. Bakit ko sasama sa inyo? Penthouse? Celia, alam mo ba ang isang gabi doon ay panghabang buhay mong ipon? Daydreamer ka lang. Walang pera. Anong ipambabayad mo? Miss Lim, ang penthouse keycard nyo ay ayos na po. Ako na po bahala dito. Wala pong problema. Manager, nagkakamali ka ba? Paano niya kaya makatira sa presidential suite? Mahirap lang siya, walang pera sa bulsa. Huwag kayong maloko. Pag di niya mabayad, magtago siya. Huwag niyo kami abulin. Opo, manager, lahat ng pera niya nasa amin. Paano niya mababayaran ng kwarto? Sigurado nagkakamali ka. Nono bisita, pakiingatan ng inyong salita. Si Miss Celia ay isa sa pinakamahalagang bisita. Lahat ng bayarin niya ay nabayaran na. At siya ay may pinakamataas na serbisyo. Walang anumang problema. Miss Lim, magdadagdag ako ng tao at bibilhin ang kailangan. Sige, salamat. Nabayaran na? Paano? Saan niya kinuha ang pera? Celia, umutang ka ba sa 5 ticks? Celia, para lang magpanggap, nag-utang ka pa ng ganyan? Kung mapatay ka, huwag kaming itamay! Celia, baka naman gumawa ka ng masamang bagay. Ang pamilyang Zamora, hindi dapat mapahiya. Kailangan ko bang ipaliwanag sa inyo? Alam nyo lang, ang tinutuluyan ko ay hindi nyo makakayang tilhan. At saka, ito ay inayos ng may-ari ng hotel. Bakit? May problema ba?
Ang tawa? Alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel? Walang hiya kang magsalita. Property ito ng Santos Holdings. Si Lola Santos ang pinakamayaman. Alam mo ba kung sino si Lola Santos? Sino ka ba, Celia? Isang ulila lang. Deserve mo kilala si Lola Santos? Pinagayos pa ang kwarto? Celia, baka sira na ang utak mo. Tama ka, siya'y talagang may sakit. Siya'y talagang may sakit. Meron ka bang namamana na sakit sa utak? Kaya palang magulong mo magang namatay. Dahil din ba sa sakit sa utak? Buti na lang hindi ka makabuntis. Kung magkaanak ka, baka may sakit din at maagang mamatay. Malaking kasalanan yun. Ricky, walang hiya ka! Pinapalo mo ako? Walang hiya ka! Pinapalo mo ako? Walang hiya ka! Sinampalo mo anak ko! Ipapahiya kita! Gigil! Sino ang may lakas? Anak, ayos ka lang? Sila ba ay nasaktan ka? Okay lang po ako, Lola Santos. Salamat po. Siya ang pinakamayaman, Lola Santos. Tanghali na, nananadinip pa. Akala mo dahil nakaayos, kaya magpanggap na Lola Santos? Alam ba ninyo kung sino si Lola Santos? Sino ba siya? Ang mga katulad ninyo, pwedeng magpanggap? Umalis na kayo. Kung hindi, ipapahuli ko kayo mga scammer sa security. May limit din ang kahihiyan. Lola, Miss Lim, anong nangyari? Celia, hindi ka makapangloko, pinag-team up mo sila. Wala ka mapapala. Naglalandi ka na, kasabot ng scammer na magpanggap. May kasalanan ka na, hintayin mo, guluhan! Mr. Santos, huwag na natin silang pansinin. Mga taong bulag, hindi mapapagising. Huwag na natin silang pansinin. Magdudumi lang ng kamay. Anyway, malapit na ang apocalypse. Tawa lang kayo. Ingatan ninyo, ang bawat sandali na kayo ay tumatawa dahil malapit ninyong malaman kung sino ang tanga. Balang araw, kayo'y luhod. Sa bawat pagtawa ninyo ngayon ay magsisisi kayo. Sa ligtas na lugar, makikita ko kayong lumalaban. Apocalypse! Apocalypse! Takot na takot ako. Ligtas na lugar? Hindi ba yun yung kubol na puno ng instant noodles? Lola Santos, Mr. Santos, tara na po. Ang ganda ng background. Wala na si Celia. Ang baliw na yon na sumisira ng mood. Ang ganda ng pamilya natin ngayon. Mula ngayon, tayo ay masayang pamilya. Hindi, antayin lang natin ipanganak ang bata, masayang pamilya ng 5 na tayo. Tama. Sa lahat ng paraan, binyayaran na ng putang yon. Buti hindi siya sumama para hindi magulo. Ang sinasabi niya, bulkan sa sabog, katapusan ng mundo. Ang malas lang... Tama si tita. Siya lang may sakit sa ulo. Akala niya lahat katulad niya. Masayang bakasyon, malapit nang masira niya. Sige na, wag na natin banggitin ang siraulo. Wag na natin banggitin ang siraulo. Wag na natin banggitin ang siraulo. Halika, magandang view doon. Picturean ko kayo. Gawin mong maganda. Miss Lim, alas 4 na ng hapon. Bakit walang kakaiba sa labas? Ang Geology Department walang babalanin nilabas. Oh, Celia, maganda ang panahon. Normal lahat. Tama, di ba? May mali ba? Walang mali. Nandito na. Nandito na. Sila. Malapit na matapos. Narinig niya ba ang ingay? Parang may kumukulong sa ilalim ng lupa. Kuya Ricky, anong ingay yan? Baka hangin lang yan. Nakuha ka na ba ng siraulo na Celia? Nakuha ka na ba ng siraulo na Celia? Nagiging paranoia ka na? Hindi. Parang may kaba sa dibdib ko. Umuwi na tayo. Huwag naman, hindi pa ako tapos magpicture. Ricky, matagal ka ba kasama si Celia? Nakuha mo na ang kanyang katangahan? Pinaniwalaan mo ang kanyang kasinungalingan? Anak, huwag kang magpauto.
Magandang panahon na yon. Walang mangyayari. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tama! Huwag kang matakot! Dito lang ako! Gusto kong makita kung may katapusan ng mundo! Cecilia, gusto sumpain tayo? Papakita ko sa kanya na hindi totoo. Halika, honey. Duwin mong maganda. Duwin akong malakas. Asarin natin si Cecilia. Dito lang ako maghihintay. Matapos na yon, ipapadala ko si Cecilia sa mental hospital. Ipapahiya ko siya. Maganda ba? Halika, tingnan mo. Tingnan mo. Paano kuha ko? Tingnan mo. Tingnan mo. Maganda to. Maganda? Okay ba? Okay naman. Anong nangyari sa inyo? Para nakakita ng multo? Hindi ba kayo naniniwala sa sinabi ni Celia? Sa sinabi ni Celia? Malapit na? Checkbow! Pidi-san, alis na! Yun lang yung malilit na bulkan doon. Hindi yung nasa ilalim natin. Hindi yung nasa ilalim natin. Parang ang sinabi ni Celia, totoo na. Ang bulkan. Talagang sasabog. News! Tignan ang news! Walang kwenta. Coincidence lang to. Yung malas na yon, hindi naman ganoon. Coincidence. Coincidence lang to. Ang pagsabog na ito, normal na paglabas ng enerhiya ay hindi apektuhan ang pangunahing isla at mga tourist spot. Mga mamamayan at turista, huwag magpanik pero manatili sa ligtas na lugar. Ang pagsabog ay napakaganda. Ang pagsabog ay napakaganda. Isang bihira makita na natural na tanawin. Pakinggan nyo! Sabi ng gobyerno, maliliit lang, normal at natural na tanawin. Sabi ko na coincidence. Halos ako'y napaniwala ng malas na yon. Nakakatakot. Sira ulo yun. Araw-araw nagpapakapaniki, sabi niya, end of the world. Kaya ngayon kami nagpapanik na din, parang end of the world. Totoo. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Natuyo na ang makeup ko. Grabe ang malas ko. Wala na akong magawa. Parang wala lang pala to. Ngunit, may aral tayo dito. Mula ngayon, siguraduhin natin na malayo tayo sa mga siraulo. Kung hindi, mahahawa din tayo sa kanya. Okay na, umuwi na tayo. Celia, parang ito ay di inaasahang maliliit na pagsabog. Sabi ng geologist, normal lang daw. Bagaman na-predict mo ang bulkan, parang hindi tulad ng sinabi mo. Isang pandaigdigang malaking pagsabog. Mali bang info mo o masyadong sensitive? Celia, tapos na ba ito? Natakot man ako. Parang hindi naman ganoon kalala. Hindi mali. Simula pa lang ito. Bago ang main course, isang maliit na appetizer lang. Ang enerhiya ay nag-iipon. Ang tunay na pagsabog, 2 oras pa, 8 ng gabi. Doon magsisimula ang paghuhukom. Huli na. Kailangan gawin lahat para maniwala sila. Emergency alert! Hindi biro! Natanong kong gabi na yon, may malaking pagsabog ng bulkan. Hindi ito biro.
Catastrophe. Hanapin ang matibay na takungan, lumubog sa lupa hanggang maaari, handa ang pagkain, tubig at maskara. Hindi ito pagsasanay. Ulitin, hindi ito pagsasanay. Maniwala lang, mabubuhay ka. Mas mabuting maniwala kaysa magkamali. Bibili na ako ng tubig. Sino na naman ang trip lang magpa-atensyon? Sabi ng experts, small scale lang ang pagsabog. 3, 2, 1, go! Mga manonood, sa kasalukuyan, ang kumakalat online na tungkol sa ot ng gabi, sa buong mundo magkakaroon ng malaking pagsabog ng bulkan. Ang mga eksperto ay nagsasagawa ng pagsisiyasat. Bago lumabas ang resulta, imbitado namin ang sikat na geologist, Professor Mateo de la Cruz, kasama ang mayor. Nandito ngayon para magbigay ng paliwanag. Professor de la Cruz, Mayor Villanueva, ano po ang inyong opinyon sa hula ng end of the world? Walang katotohanan. Napaka-kabaliwan. Ang pagsabog ng Mount Maligaya ay normal lamang na paglabas ng enerhiya at pwede ring sabihin na isang bihira na natural na tanawin. Ngunit ang ilan na may masamang hangarin, sinasamantala ang takot ng tao at malawakang kumalat. Ang nakakatakot na tsismis na ito ay para lang magpa-atensyon, gumawa ng gulo, at may kinalaman pa ito sa mga itinatagong interes. Bilang eksperto sa larangang ito, kailangan kong magsalita. Sa aking integridad, ako'y nagpapatunay. Ang sinasabing 8 ng gabi, malaking pagsabog, ay ganap na imposibleng mangyari. Tama. Mangyaring manatiling kalmado. Huwag maniwala sa chismis. Huwag mag-panic buying. Ang pamumuhay dito ay normal at ang turismo ay hindi maapektuhan. Habulin namin ang mga nagkalat ng malisyosong chismis. Maniwala sa siyensya. Sa eksperto, huwag magpabiktimang mababang uri ng chismis. Ang mga nagkalat ay bobo o masama. Nag-viral po kayo! Grabe ang daming views! Ano ang viral? Ang iyong reputasyon at sikat sa buong social media, sumusuporta sa inyo at pinubuhay kayo! Pinubuhay kayo! Matapat na eksperto! Tagapagligtas! Bayaning totoo! Maraming top na shows at forums ang gustong imbitahan kayo bilang guest. Ang talent fee nyo, lumubo ng husto. Marami pang malalaking kumpanya ang gustong kumuha ng inyong endorsement. Professor Cruz, ang galing niyo po! Sa ilang salita lang, ay napatigil ang malaking chismis na ito. Nagpunta po ba kayo dito para mag-survey at mag-research ng data? Kaya po kayo sigurado? Survey? Chismis lang ito. Hindi kailangan ng survey. Hindi kailangan. Sa aking dekada ng karanasan at aking hula lang. Yung mga report para lang sa mga hindi eksperto at para lang sa proseso. Para sa eksperto, sa utak lang. Celia, yung mga pinost mo dati, parang maraming nag-bash sa'yo. Kung may isa pang makakita, isa pang maniwala, baka makaligtas pa ng isa. Gawin lang natin ang makakaya. Okay lang ba ang tiyan mo? Celia! Suwayot ang babae! Halos matamaan ng bato! Halos mamatay ako sa takot! Ama, sirain mo babae. Buong araw lang alam mo magkwento na kalokohan at manggulo. Ano gusto mo? Gusto mo ba wala maging maayos? Gusto mo lahat maghirap din para masaya ka? Putang ngina ka! Gusto mo ba mamatay ako? Palaging binabantayan mo ako! Malapit na akong mamatay! Masaya ka na? Kung nakinig kayo, hindi sana kayo natakot ng ganoon. At ito ay simula pa lang. Tahimik ka na! Narinig na namin ng eksperto. Napanood na namin sa balita. Isang maliit na pagsabog lang. Natapos na, ipinipilit mo pa. Ano? Kailangan ba nating ipahuli ka bilang baliw? Para masaya ka? Nakita mo? Pinabash ko online. Nagpaliwanag ng eksperto. Sabi, tanga ka o masama? Andito ka pa rin? Para saan pa? Sa tingin ko, talagang baliw ka na. Hindi pa tapos. Hindi pa oras. Ang totoong pagsabog, sa isang oras, sa 8 ng gabi. Nagsasabi ako ng totoo. Kayo na ang bahala.
8 ng gabi? Celia, ang kwento mo pwede bang totoo naman? Akala mo paputok ng paputok? May oras pa. Palaban pa rin! Hindi ko pa nakita ang galing mo magkwento. Ang pamilyang Zamora ay napakasuwain na ikinasan sa'yo. Kuya Ricky, mas mabuti na lumayo tayo sa kanya. Lumayo tayo sa kanya. Baka madumihan tayo. Sapat na! Mabait si Celia. Nilagay niya ang sarili sa panganib para magbabala. Wala kayong paniwala. Bakit pa kayo nang iinsulto? Marian, tingnan mo. Maganda ka naman. Bakit may problema rin ang otak mo? Maniniwala ka sa kalokohan? Tama! Dalawang baliw na magkasama. Oh, kamusta sa live? Alam na natin, ang pagsabog ng volcan ay... Si Professor De La Cruz! Yan napabula ng balita! Yan napabula ng balita! Professor De La Cruz! Halika dito! Yung naggalat ng sismis at nagpapahaba nandito! Siya ang babae! Sino po? Siya! Siya! Sino siya? Siya yan! Siya yan! Mga ka-followers, siya ang nagpakalat ng fake news tungkol sa end of the world. Hindi ko akalain na magkikita tayo. Miss Lim, hindi ko alam kung bakit mo pinakalat ang malisyosong tismis na to na nagdulot na ng malaking gulo sa lipunan. Hindi ako nagkalat ng chismis. Totoo ang sinasabi ko. Professor De La Cruz, huwag kang maniwala. Siya ang biyena namin. Hindi, ex-biyena na. Dahil hindi siya makabuntis, palading may sinasabi. Matagal na niyang sinasabi na end of the world na. Oo. Mga ka-followers, mga eksperto. Huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi niya. Siya kasi may sira sa ulo. Ang buong pamilya namin ay mapapatoto! Oo. Siya kasi hindi masaya. Ayaw din ng iba masaya. Kailangan pa magpapansin. May sira siya. Utangin na. Sayang lang ang binili kong tubig at noodles. Niloko lang tayo ng siraulo. Support Professor De La Cruz or bless her! Yes! Narinig mo ba ang mga tao? Kasama ang pamilya mo, nagsisisiwalat sa'yo. May sasabihin ka pa? Amumin mo ang kasalanan at humingi ng tawad. Professor De La Cruz, geologist ka ba? Oo, totoo. Bakit ka sigurado na alas 8 mo yung gabi? Ang bulkan ay hindi? Magkakaroon ng malaking pagsabog. Ikaw mismo ba ang nagsagawa ng emerhensyang survey? Mayroon ka bang sapat na datos na patunay na hindi ito magaganap? Kung wala, bas lang sa maliit na pagsabog. At dating karanasan, agad mong tinanggihan ang ibang posibilidad. Saan ang iyong siyentipikong integridad? Pinipilit mo lang! Base ako sa pinagkukunan na teorya. Kailangan ng teorya? Ang datos sa realidad. Mayroon ka bang makapagpabulaanan ng aking babala? Ikaw na, babae, walang kwenta. Ikaw ay may malupit na puso. Kaya mo pinipilit ang lahat na matakot. Ang gawa mo ay makasarili at walang puso. Mga ka-followers, tingnan ninyo ang mukha ng maninirang tao. Professor De La Cruz, huwag na. Walang pakialam ang siraulo. Humanap ng impormasyon! Humanap ng impormasyon! Hindi siya siraulo! Para sa buong hotel, tubig sa 1 taon handa na po. Mr. Santos, please hurry with the water and the hotel's emergency supplies. Lahat ng emergency supplies dalhin sa underground shelter. Bilis, Sam. Ako na ang bahala. Ang pogi-pogi na ito, saan ka kinuha? Mahusay mag-memorize. Ang linis ng script. Matagal din yung pinraktis yan, no? Tingnan nyo, ang lalaking to dating may relasyon kay Celia. Ngayon, para manloko, ginagawa lahat para manloko. Huwag maniwala sa kanila. Magkakasamang manloko sila. Magkakasamang manloko sila. Ka-family? May kasama pa siya. Pinagpanggap na yang Master Santos. Alam nyo, ito ay premeditated, malawakang panloko. Ang layunin nila ay gumulo lang. Walang awa. What the fuck? May kasama pa? Mahusay umarte. Sadly, hindi ka man loko kay Professor De La Cruz. Tawag pulis! Arestuhin ang dalawang walang hiya! Yang Master Santos? Paano mapupunta dito? Ang pangit ng panloko. Wala nang paki.
Huwag na natin sila kausapin. Oras na. Tayong dalawa bilisan na rin. Alam ko. Gusto ko lang subukan. Umalis ka na. Opo. Bakit? Celia, ang pagkain at tubig para kay Lola Santos at sa atin ay sapat na. Bakit pa natin? Limitado lang ang kaya natin. Ngunit, para sa naniniwala, gusto kong maghanda pa. Kahit isang bote. Pwede pang magtagal. Celia, ano to? Immersive roleplay? Props at extras? Celia, para manloko, handa kang gumastos. Tama! Ilang bote lang ng tubig, gusto akong takutin. Ngayon, may Antonio Santos. Siyempre, malaki ang dating. Sadly, puro lang acting. Halika. Nakita nyo na, di ba? Ganito ang panloko. Ganito ang panloko. Mahusay talaga. Gamit ang mga detalye para balutin ang kasinungalingan. Miss Lim, stop this now. Huwag magpakatanga. Huwag magpakatanga. Ang gulo panloko na gumugulo sa lipunan. Kayong lahat sa livestream, alam ko hindi kayo naniniwala. Akala niyo ako manloko, baliw. Akala niyo ako manloko, baliw. Akala niyo ako manloko, baliw. Ngunit hindi ko kailangan ng inyong tiwala. Nananalangin ako kahit na lang 1% lang. Para sa buhay ninyo, isipin ninyo agad, kayong maghanap ng matibay na basement, underground parking, bunker, dala pagkain at tubig, takpan ilong at bibig. Kalahating oras lang, kung pagkatapos walang mangyari, gawin niyo ako. Ngunit kung mangyari man, Green Hill, mag-ingat para mabuhay. Huwag ipusta ang buhay. Parang totoo siya. Hindi peke. Kalahating oras lang. Magtago lang. Walang mawawala. Totoo nga, ang buhay natin to. Ngunit sabi ni Prof, Huwag kayong ma-brainwash. Ang ginagawa niya ay gamitin ang takot ninyo. Ako si Prof. Sa aking reputasyon at karera, 8 gabi ngayon, walang mangyayari na super volcano. Kung ganon, ito ay isang malawakang panloko. Wala pang tatawag na ako ng pulis. Sa pagkalap ng fake news, arestuhin ka. Tama! Huwag paniwala sa kanya! Siya'y baliw na! Bagong iwalay! May sira ang utak! May sira ang utak! Di siya masaya. Ayaw din yung masaya ang lahat. Gustong sirain ang buhay ng lahat. Masaya lang siya. Tina, anong ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo? Tina, mahilig kang umarte, di ba? Gustong-gusto mong magpanggap na tagapagligtas? Magpanggap ka, mang-uto ka. Huh. Tina, tigil! Hindi ito palabas. Bagay na makaligtas sa oras ng pangangailangan. Umalis ka! Kuya Ricky, tita, harapan niya sila! Huwag niya sila papasukin! Nakita nyo na, ang kasinungalingan ay masisira. Ang matapang na babae ay ginagamit ang kanyang gawa para sirain ang panlilinlang. Ang katotohanan at agham walang puwang sa kasinungalingan. Uulitin ko, ipinapangako ko sa buhay ko, ang end of the world ay walang katotohanan. Ang babaeng ito, tandaan nyo siya, si Celia Lim, walang puso! Sirain! Sirain ang mga panlinlang! Suportahan ang babae na nagpapakita ng katotohanan! Patayin si Celia! Pitayin siya! Tina, tigilan mo! Tina! Gusto kong sirain! Ganito ang mangyayari sa mga mandaloko! Tina, tigilan mo! Tina, galing! Sirain ang mga malas na to! Magbanta ka! Magpanggap na! Maglason ka! Paano pa mamuto? Walang silbi kang babae! Patayin ka sana! Bitbit ang kasinungalingan! Patayin mo ang sarili mo! Patayin mo ang sarili mo! Patayin mo ang sarili mo! Kumusta, Celia? Huli na. Mamatay kayong lahat! Sa apokalipsis! Ipakita mo
Celia? Okay ka lang? Kumusta, Silya? Kahit basagin ko lahat ng mga balde mo ngayon, ano mangyayari sa akin? Alam mo bang binasag mo? Hindi tubig yan. Sa panahon ng apokalipsis, ito ang hininga ng buhay. Ikaw mismo ang sumira ang pag-asa ng iba. Wala kang utak! Hininga ng buhay? Sheila, sigurado akong nabaliw ka na. Walang pag-asa. Tingnan mo ang tubig sa sahig at ang iyong kahiyahiyang itsura. Ganito ang kapalaran ng sinungaling. Sino ang kinakabahan? Apokalipsis? Yuck! Malas! Walang pakiramdam. Walang pag-asa. Nakita niyo ba? Nabuko ang kasinungalingan! Natapos ang pandininang! Ngunit ang maninira ay hindi pa rin humihingi ng tawad. Patuloy pa rin siyang nanghihikayat at nagpapakaba. Ang kasalanan niya ay malala. Dapat nating labanan. Kaya siya ay mapaparusahan ng batas ng husto. Parusahan siya! Parusahan siya! Parusahan siya! Parusahan siya! Bitain siya! Parusahan siya! Parusahan! 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 Wala na. Basta inap tayo. Para. Ano? Ang lakas nila! Walang problema. Huwag kang magalit sa mamatay na. Sila ay malapit ng magbayad. Ay, ang babaeng Silya, baka ngayon nag-iiyak sa sulok. Sa isip ko ang itsura niya, nagagalak ako. Totoo yan. May lakas pa siyang magsumpa. Sa pagtapos ng 8 ng gabi, ire-report ko siya. Ipakulong ko siya habang buhay. Hay nako, si Celia, malas. Huwag na natin banggitin. Bad trip lang. Robert, tingnan mo itong pinaganda kong litrato. Ganda ba? Parang hindi. Hayaan mo ang kuhanan kita. Okay. Palit ng pose! Okay. Mga kababayan, malapit na ang oras ng maling hula. Lumalapit na ang oras. Katulad ninyo, inaasahan ko ang paglalahad ng katotohanan. Gamitin natin ang katotohanan para mapahiya ang mga maninira at nagpapakalat ng tsismis. Maaari maantala ang hustisya, ngunit hindi mawawala. Bakit biglang mainit? Mainit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Iza. Idela, babae niyan. Oras na. Isang putok ng paputok? Hindi. Totoo? Ang sinabi niya? Tulong! 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 Rometa! Rometa! Bakit nangyari to? Totoo ba to? Kuya Ricky,
Tatay! At si Professor de la Cruz. Kami lang... Ako, Malapit na rin kami. Toto? Totoo lahat. Totoo ang sinabi ni Celia. End of the world na! Breaking news! Volcanoes worldwide erupt simultaneously. Pacific Ring of Fire fully activated. Climate drastically changes. Sabi ng eksperto, mataas na ang posibilidad ng volcanic winter. Distributing supplies! The Santos family is giving out water and food! Pila! Pila! Magparehistro. Bakit marami sila? Wala akong pakialam! Lumayas! Salamat, Miss Lim. Kung hindi dahil sa babala mo, ako at ang lola ko ay malamang ay katulad na ng mga tao sa labas o mas malala. Salamat, Celia. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng pagdududa ko. Ang iyong paninindigan ang nagligtas sa amin. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sinabi ko lang ang totoo. Sinabi ko lang ang totoo. Naligtas ko lang ang dapat iligtas. Huwag kang mag-alala. Ang core bunker natin may sariling kuryente, pinakamataas na air purifier at deep water system. Ang pagkain at gamot ay sapat para sa amin sa loob ng maraming taon. At saka, mayroon akong isang elite team, 6 silang lahat. Taong pinagkakatiwalaan ko, magaling at tapat sa akin. Sa panahong walang batas, sa panahong walang batas, sa panahong walang batas, sa panahong walang batas, sila ang magsisiguro ng aming kaligtasan. Sayang, gusto ko sana para sa labas, makakuha ng mas maraming supplies. Hindi ito kasalanan mo. Nagawa na natin ang makakaya. Ang mga supplies sa basement ng hotel para sa operasyon ay pinamamahagi ko sa ibang survivors. Sana makalagpas pa sila ng ilang araw. Parang magulo sa labas. Hindi. Ang security team ay para sa core area at inyong kaligtasan. Siyang dating manager ng hotel, kasama ang ilang malalakas na survivor, nag-oorganisa ng pamamahagi. Ako na ang titingin. Sigurado akong may maitutulong ako. Sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan ka ni Lola Santos. Kailangan ka dito. May tao ng hotel sa labas. Ako at si Mariana. Walang problema. Dalhin mo ito. Kung may panganib, pindutin mo ang button. Agad tayong tutulungan. Okay. Halika. Nanay! Salot ka! Malas ka! Ikaw ang may gawa! Ikaw ang naglason! Kung hindi dahil sa bibig mong malas, hindi mamamatay si tatay! Hindi mamamatay si tatay! Ang pamilya namin hindi magiging ganito! Bakit hindi ka mamatay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya! Anong kinalaman ni Celia dito? Umalis ka! Walang kwenta ka rin! Kayong dalawa, magkasabwat! Pinagsamantalahan ninyo si tatay! Balik si tatay! Balik si tatay! Patayin kita! Para samahan si tatay! Celia, ayaw mong maging maayos ang buhay ng iba? Gusto mong lahat tayo maghirap? Ikaw! Ikaw ang salot! Ikaw ang salot! Tina, Felisa, tanungin ninyo ang konsensya ninyo. Simula pa lang, binabalaan ko na kayo. Ulit-ulit. Hindi kayo naniniwala. Sinabihan ninyo akong baliw, pinagtawanan ninyo ako. Pinabayaan ninyo pa ang tubig na makakapagligtas sa buhay. May mukha pa ba kayong sisihin ako? Patay si Roberto, patay si Professor Mateo. Sila'y hangal at mayabang, sila'y nagkamali,
Walang dapat sisihin. Walang kwenta! Ikaw ang may gawa. Kung hindi, paano mo nalaman? Mayroon ka bang kakayahan manghula? Ikaw, nakakatawa. Sa tingin ko, niloko ka ng lalaki, nag-snap, at nagkaroon ng schizophrenia. Di alam kung saan, kinuha ang dami ng instant noodles. Bakit? Gusto mong buhayin ang sarili mo sa noodles? Ang noodles na ito ay para sa aking bunker, para sa emergency. Sa panahon ng apokalipsis, ang bawat laman ng ito ay kayamanan. Nanay, pakinggan niyo ako. Alam na niya mangyayari ito. Siguradong marami siyang supplies. Kain at inumin, siguradong marami na yan. Nasa kanyang tinatawag na underground bunker. Celia, sa mga nangyari dati, baka si nanay ay masyadong nagmadali. Ganto na lang, dahil dati kang manugaw ng pamilyang Zamora. Kung mag-sorry ka ngayon, mag-sorry. At pangako na maging mabait at alagaan kami ng mabuti. Ako ay mapagpatawad. Pipilitin kong kausapin si Ricky para tanggapin ka niya. Sa huli, ang babae na walang anak, pag alis sa Zamora, sino pa ang aasa? Kung ganon, magpakita ka ng kabutihan, tama? Ganto na lang. Marami kang supplies, di ba? Bigay mo sa amin yan, para malakas kami. Ang susunod na supplies, ibigay kay nanay. Assured ka na hindi ka namin sasaktan. Felisa, ang iyong plano din ko pa sa bunker. Mag-sorry, alagaan kayo, bigyan kayo ng supplies. Hindi pa kayo gising o baka ang utak niya naintita ng abo. Ang pamilya niyo gusto lang manluko at manamantala. Gusto niya akong gawing katulong? Walang ganong biyaya. Nalubog ang aking mata sa pamilyang ito. Na yon ay apokalipsis. Anong pangarap pa? Ang akin, ibigay sa aso. Hindi kayo makakakuha. Ikaw! Ano yan? Ikaw! Anong ginagawa mo? Anak! Kuya Ricky! Anak, buti dumating ka. Ang babaeng to, maraming noodles itago. Di ibibigay sa amin. Gusto niya kaming mapatay sa gutom. Tsaka, binastos ako. Binastos din tatay mo. Sabi niya, deserve daw. Pinili niya. Hayop ba siya? Celia. Di mo pa sinabi, nakalimutan ko na. May mga supplies ka pala. Pero, yung perang kinuha mo, nung nag-divorce tayo, baka sapat lang para sa ilang karton ng noodles. Bakit? Ubus na pagkain mo, kaya humihingi ng tulong. Nakita mo ba? Ako ngayon ang namamahala sa relief goods ng Santos Holdings. Para madaling maintindihan, sa underground shelter na to, sino ang makakain ng marami? Sino ang makakain ng kaunti? Kahit sino ang mapatay sa gutom? Ako ang may sabi. Celia, dahil sa maraming taon natin pagsasama, lumuhod ka ngayon. Magmakaawa ka sa akin. Pakasaya si nanay at Tina. Pwede ko isipin na bigyan ka ng kaunti galing sa akin para mabuhay ka. Kung di ka pa magpakumbaba, hintayin mong mamatay sa gutom. Ricky, akala mo lahat tulad mo, umaasa lang sa relief goods? Amoy lupa. Ang pagkain ni Celia, sapat para sa buong buhay niya. Marian. Hindi niya kailangan ng kaunting tulong mo. Gusto lang niyang tumulong. Gutom na kayo? Hindi kayo makakain? Marian, ilang araw pa lang ito. Lalong naglulunod ka kaysa kay Celia. Shh! Walang hiya! Palaki yan ang bibig. Hindi kayo makakain? Parang kayo ay gutom na, hanggang buto, napapantasya lang. Tama! Kuya Ricky ngayon ang namamahala sa pagbibigay ng supplies. Gusto niyo kumain pa? Kailangan niyong lumuhod at magmakaawa. Ang mga kasinungalingan niyo ay magpapamatay lang sa inyo. Ang tawa! Marian, huwag makipag-away sa mga taong walang utak. Sa kanila, sasayay lang ang oras. Bababa ang antas natin. Tara na. Tejo! Magbabackstab tapos alis?
Linawin mo sa akin, sino ang walang utak? Manager Ong. Tingnan mo yan sa pagbibigay ng supplies. Pwede ba akong tumulong? Malakas ako. Sunod-sunuran ako. Ang basura na to masyadong matigas. Umalis ka! Ang trabahong to, maraming gustong kumuha. Sa paghawak ng supplies, ang natitira lang sapat na para mabuhay. Naiintindihan mo? Manager Ong, pakiusap lang, pakiusap lang. Ikaw. Asawa mo yan? Maganda ang katawan. Kang, pupunta siya dito. Baka, Mag-isip ka. Manager Ong! Ikaw. Buntis si Tina sa akin. Huwag galawin. Cecilia, ang basura. Walang gustong kumuha. Kung maibibigay ko si Cecilia kay Manager Ong, ang supplies na to, pwede kong kunin. Ang gusto ko. Ricky, ano ginagawa mo? Niniwan mo ako! Celia, alam ko, pinipilit mong magmukhang matapang. Huwag nang pilitin. Bumalik ka na sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Ipangako ko, ang pagkain mong araw-araw, 3 beses ng iba. Paano? 3 beses? Ricky, isa ka lang volunteer na nagbabahagi ng supplies. Saan mo kinuha ang kapangyarihan? Tsaka ang supplies ng Santos Holdings may takdang oras at dami. Di mo alam to, no? May connection ako. Si Manager Ong, ang nag-aasikaso ng warehouse. Kaibigan ko yan. Sinabi kong 3 beses. 3 beses talaga. 3 beses din sa akin? May takdang dami yan. Di ba may magugutom? Mabubuhay na lang? Wala akong pakialam! Anong oras na nadaalala ka pa? Buhay at magandang buhay, yun ang mahalaga. Celia, huwag kang tanga. Tama. Ang anak ko ay may kakayahan na yon. Celia, maging matalino ka. Tanggapin si Ricky. Serve kami ng maayos. Di ka magugutom. Tanggap ka ni Kuya Ricky ay biyaya mo. Isang manok na walang itlog. Maliban sa Zamora, sinong tatanggap sa'yo? Mapapanggap ka pa? Ang pamilya ninyo ay bulok na bulok. Ang buong pamilya niyo napakadumi na sa buto. Sa Apokalipto, marami akong nakitang masasama. Ngunit katulad nyo, sumisipol sa mga bangkay, umiinom ng dugo. Ngunit nagmamalaki pa, talagang bihira. Mayabang ka lang! Akala mo sino ka? Wala kang ginawa, kundi magpansin. Pwede pang ipagkanulo ang kaibigan para lang makakuha ng kaunting pagkain. Cheaper food? Kakainin nyo? Bawat kagat niyan, may kaluluwang namatay sa gutom. Kakainin nyo ba? Marian, Celia, huwag niyong abusuhin ng kabaitan. Alam niyo, mamatay kayo ngayon. Parang pinapatay ang langgam. Sumunod kayo. Humalukip-kip at humingi ng tawad. Sumunod kayo sa akin. Kung hindi, hindi kayo makakalabas dito. Tama, walang hiya. Humalukip-kip? Nilalay pa anak ko? Walang respeto. Kuya Ricky, wag na natin silang pansinin. Ipakita natin sa kanila na tayo ang may hawak na kapangyarihan dito. Ricky, ang yabang mo ay dahil lang sa mga walang lakas na tao na pinapangarap mo. Ang kapangyarihan mo ay galing lang sa si Manager Ong na nahulog lang sa kanyang mga daliri. Walang pakialam sa buhay. Sa Apokalipto, sa pagkanulo at pagpansin, nakakapamuhay ka, mali ka. Walang batas na. Una mong aalisin ang mga vampira katulad mo
ang mga basura. Celia, gusto mong mamatay? Sigil! Bakit kayo nag-aaway? Oh, Manager Ong. Ricky, sinabihan kitang panatilihin ang kaayusan. Bakit ka nagkakagulo? Silang dalawa. Sila ang nagkakagulo. Hindi pa sila kontento sa ipinamigay mo. Oh, Manager Ong. They're disrupting the line. They're not happy with distribution. Especially Celia Lim. She's bad-mouthing you. Pinasasabihan niya ako. Tinutulungan na kita. Papaksakin siya. Kayong dalawa ba ang Manager Ong na namamahagi ng supplies? Oo, ako. May problema ka sa pamamahagi. Sa tingin ko, lahat ay okay naman. Anong problema mo? Ang problema, inyamin mismo ni Ricky na gamit ang koneksyon niya sa iyo, nangungurakot siya ng supplies. Pinagkumpulan niya at sinabi pa makakakuha siya ng 3 beses na pagkain. Ang pagkain na ito, dapat pantayin na ipamahagi sa mga nakaligtas. Alam mo ba ito? O ito ang intensyon mo? Akala ko ano? Miss, nagbago na ang mundo. Mas maraming trabaho. Mas maraming kita. Pinaghirapan ni Ricky ang trabaho. Anong masama kung marami siya? Sa iba naman, Basta hindi mamatay sa gutom. ang trabaho ko, walang karapatan kang mag-comment. Sino ka ba? Abusado ka, kurakot! Ang supplies ng Santos Holdings ay hindi para sa inyo, mga peste! Murder kayo! Huwag kang kontra! Ang trabaho ko, walang karapatan kang mag-comment. Kung magulo ka pa, ikaw at ang kasama mo, walang makakain, mamatay sa gutom. Narinig mo si Manager Ong. Umalis na kayo! Oo nga, walang hiya. Deserve niyo mamatay sa gutom. Okay. Kung hindi niya ayusin, hintayin ko sa distribution area. Tingnan natin ang supplies na yon, kung paano ipamahagi. Haranan sila! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Wow! Maganda ka rin pala. Matapang ka rin. Sayang lang, walang utak. Anong mapapala kay Ricky? Sumama ka na lang sa akin. Assure ko, masasarapan ka. Hindi mo kailangan magpila para sa basura. Paano, miss? Impossible! Hayop ka? Maniniwala ka? Ako ang magtapos sa'yo. Kitang-kita akong matapang ka. Gusto kong malaman ng lahat na kailangan nila akong sundin. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hayop ka! Bitawan mo ako! Ang banggu mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hayop! Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Bitawan mo ako! Hayop ka! Bitawan mo ako! Hayop ka! Bitawan! Tizge! Manager Ong! Pasensya na.
Later, Ko. Tangina, galing ka saan? Ang tapang mo manuntok! Alam mo, patay ka ngayon. Siya, si Manager Ong ng Santos Holdings. Pinaginitan mo siya! Isang utos na niya, itatapon ka na! Tangina, tumahimik ka! Walang problema, Manager Ong. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang magagawa ang gwapong to. Manager Ong, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa kanya ngayon. Tangina, tumahimik ka! Boss Santos! Pasensya na po! Shut up, you idiot! Boss Santos, patawad po! Di ko po kayo nakilala! Nabulab po ako! Di ko po kayo nakilala! Pagpatawad po kayo! Palisin niyo na po ako! Manager Ong, mali po kayo. Pahami siya si Boss Santos. Siya na naman si Celia. Shut up! Kung gusto mo mamatay, wag mo ako idamay! Siya po ay si Boss Santos ng Santos Holdings, ang pinuno dito. Di mo nakilala ang amo mo! Bobong bata! Boss Santos, pagkakamali! Malaking pagkakamali po! Si Ricky ang nag-utos. Sabi niya, si Celia daw nagnakaw at nagulo. Gusto ko lang siyang pagsabihan para maging aral. Gusto ko lang panatilihing maayos, Boss Santos. Ang tao ko na nakaw ng relief goods na di man lang sapat. Boss Santos, di ko alam na siya po ang tao niyo. Walang halaga ang buhay mo. Kung sa tingin mo, di pa delikado sa labas. Ikaw mismo ang mag-experience. Itapon siya at pabayaan mamatay. Hindi! Boss Santos! Boss Santos, makiusap! Huwag niyo po ako ilabas! Boss Santos! Patawad po, Boss Santos! Ikaw din. Boss Santos, magpatawad po. Magpatawad po kayo. Di ko po sinasadya dati. Magpatawad po. Pakiusap po. Antonio, patayin lang siya. Masyadong madali. Matagal ang apokalipto. Ang pagsubok ng pamilya nila, marami pa. Ang mabuhay, ang pinakamalaking parusya. Tanggalin ang bracelet. Ilista siya sa blacklist ng relief goods. Hayaan ang pamilya. Masiyahan sa apokalipto. Wak! Hindi! Tara na. Ate Celia! Ate! 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 Kayong talaga? Jessa? Kayong talaga? Bakit ka dito? Umalis lang ako ng kolehiyo. Gusto kong bisitahin ka dito para mag-surprise. Bagong dating lang ako. Nalagayin ta ko gamit text. Bagong dating langit. Tapos magte-text na sana. Biglang sumabog. Ang bulkan. Parang hihimatayin ako. Takot na takot ako. Isang linggo, kitang hinanap. Pero walang balita. Akala ko, ate. Okay lang. Okay lang ako. Celia, Boss Santos, this is my cousin, Jessa Cruz. We grew up together. We're very close. Mag-isa lang siya. Pwede ba sumama siya sa amin? Siyempre, pwede. Walang problema. Okay lang din. Salamat po. Jessa, huwag kang matakot. Nakilala ko ang mga mabubuting tao. Si Celia Lim, best friend ko. Si Antonia Santos, ang may-ari ng hotel at ng shelter na to. Salamat sa kanila. Isang linggo na ako nasa isang ligtas at komportableng bunker. Bunker? Oh, ang bunker ni Antonio. May sariling kuryente, malinis na hangin at tubig at sapat na pagkain. Sapat para sa amin ng maraming taon. Labas ay 60 degrees na. Sa loob, normal ang temperatura. Ligtas na tayo.
Ngayon, pwede ka na sumama sa amin. Hindi mo na kailangan magutom at matakot dito. Halika. Hindi ako sasama. Jessa, anong sinasabi mo? Jessa, anong sinasabi mo? Bakit ayaw mong pumunta? Ligtas doon. May pagkain at tubig. Pupunta! Isama mo silang lahat! Ang ganda ng bunker. Bakit kailangang makinabang? Bakit? Hindi niya ibahagi. Ang sobrang pagkain. Parang mga pulube. Para lang sa kaunting tubig. Bulok na tinapay. Nag-aadawan. Mayroon pang magugutom. Mamatay sa uhaw. Jessa, nabaliw ka na? Anong kalokohan to? Jessa Cruz, di ba? Una, walang obligasyon ang Santos Holdings na iligtas ang lahat. Ang mga gamit sa labas ay ipinamahagi ni Antonio para sa kapakanan ng lahat. Pangalawa, limitado ang laman ng bunker. Ang layunin nito ay para sa maraming tao magpatuloy ang sibilisasyon, hindi isang soup kitchen. Kung tayo ay magsasakripisyo, sacrifice our lives to save everyone, we'll all die together. So what we can do is to survive first para makatulong pa. Jessa, tama si Celia. Huwag kang tanga. Hindi tutukoy sa awa. Ito ang realidad. Ate, nagbago ka? Bakit ka naging ganito? Puro sarili mo lang? Ikaw pa ba yung dati? Ang mabait na ate? Dati, tinutulungan mo pusa. Binibigyan mo pulube. May kakayahan kayo. Tulungan pa ang marami. Mapanggarap talaga. Enough, Celia. Since she wants to stay here to show her love, let her be. Let's go. Jessa, stop it! Sumama ka muna. Go! Hindi ako aalis. Alice? Hindi ako alis. Hindi ako alis. Alice! Bakit hindi pantay? Walang puso kayo! Hindi ako aalis! Umulan! Umulan! Celia's temperature bumaba na! Ano to, Ate Marian? Anong nangyari? Tingnan mo! Bumaba na. Ang laki ng baba. Kalahating oras lang mula 60 degrees, bababa sa 30 degrees. Normal na. Babalik na ba sa normal? Totoo, bumaba. Ang ulan. Oh, Diyos. Sana. Tapos na ang lahat. Yes! Normal na! Tapos na ang sakuna. Pwede na tayo lumabas. Finally, makalalabas na sa lungkot na ito. Malalanghap na ang sariwang hangin. Ang mundo sa labas, siguradong may mga halaman na... Hindi. Huwag lumabas. Bakit hindi pwede? Ate Celia, masyado kang maingat. Ang temperatura, bumaba na sa 28. Tsaka, normal lang naman itong ulan. Kitang-kita naman. Hindi pa tapos ang sakuna. Hindi ito pag-asa. Simula pa lang ito. Ate Celia, masyado kang nagbasa ng libro. Para kang lahat delikado. Ito naman ay normal na ulan lang. Normal na temperatura. Anong sakuna pa? Pinapalaki mo lang. Overreacting ka. Jessa, tumahimik ka. Hindi basta-basta nagsasalita si Celia. Kung sinabi niyang huwag lumabas, may dahilan yan. Sumunod ka. Anong dahilan? Siya lang talaga, nagsisinungaling at kontroladora na gustong ipakulong kami. Malaya na sa labas, takot tayo mamatay. Ako hindi. Lalabas ako. Ako ang unang makalanghap ng hangin. Jessa, makinig ka. Ang ulan na ito ay mula sa sulfur at alikabok na nag-ambon. Hindi to ordinaryong ulan. Acid rain ito, malakas itong kumain. Kapag nabasa ka nito, mabilit kang matutunaw. Ikaw na naman yung hula-hula mo. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo maging masaya kami. Inggit ka lang na ako malaya.
Jessa! Bumalik! Oh no! Everyone, listen to me! Good news! Great news! Nalampasan natin ito! Nakita na natin ang pag-asa! Umuulan na sa labas! At bumaba na ang temperatura! Bumaba na sa 28 degrees! Masarap na temperatura! Tapos na ang sakuna! Pwede na tayong lumabas! Malaya na tayo! Umulan? Bumaba na ang temperatura sa 28 degrees. Tapos na talaga? Oo, tapos na. Hindi na natin kailangan manatili sa lugar na parang impyerno. May sariwang hangin sa labas. May malinis na tubig din. Umulad na rin ang mga halaman. Lumabas tayo para muling itayo ang ating tahanan. Sumunod sa akin! Alice! Alice! Buksan niyo! Palayain niyo ako! Alisin nyo ang sarili nyo! Nakakandadong pinto. Ganyan nyo lang bubugbugin. Bubukas ba? Hayaan niyo ako. Tigil! Huwag buksan! Acid rain ang ulan sa labas! Mamatay kayo kapag lumabas! Mamatay kayo sa labas. Finally, the weather is good outside. It's raining. You still won't let us out. What do you mean? Ate Celia, sobra ka na. Di mo ibibigay yung sobra ninyong pagkain at supplies ni Boss Santos? Di namin ipagpipilitan na ipamahagi, baka may rason. Ngunit na yon, binigyan tayo ng pag-asa. Normal na ang temperatura, umuulan na rin. Bakit ka namin tigilan? Bakit hindi kami palabasin para huminga ng sariwang hangin? Pinipigilan kami dito. Anong balak mo talaga? Jessa, anong kalokohan yan? Ginagawa ni Celia to para sa atin. May problema talaga ang ulan. Ate, nagtatanggoy ka pa rin sa kanya? Para sa amin ba to? Para sa sarili lang niya. Pinipipilan kami dito para ipakita na ang bunker niya ay sobrang sosyal at siya ay matalino. Sa tingin ko, gusto niyang maging hari ng mundo. Gusto niyang kontrolin tayo. Tama! Bakit hindi kami palabasin? Kayo ay kumakain ng masarap habang kami ay namamatay. Na yon, wala na bang pag-asa? Salot ka! Malas ka! Di mo matiis na masaya ang iba! Di ka masaya? Gusto mo kami lahat sumama sa'yo dito? Magpaniwala sa kanya! Ingit lang siya na makalabas tayo habang siya mananatiling daga sa ilalim. Gusto ko ng kalayaan! Kalayaan! Palakasin niyo ako! Gusto namin ng kalayaan! Gusto namin ng kalayaan! 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 Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Gusto ko ng kalayaan! Palabasin niyo ako! Gusto ko ng kalayaan! Palabasin niyo ako! Kalayaan! Kalayaan! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Narinig mo ba, Celia? Gusto na lahat lumabas. Nagsasawa na kami sa'yo. Wala kang pinagbago. Di mo kaya makita ang iba na masaya. Gusto mo na mamatay? Gusto mo rin kaming lahat. Mabulok dito sa ilalim? Tama! Salot! Walang puso! Di ka makabuntis? Gusto mo kaming lahat mawala ng lahi. Walang awa ka. Nanay, huwag na kausapin. Naiingit lang siya. Nabuntis ako kay Kuya Ricky. Siya ay manok na walang itlog. Ayaw niya makita ng mundo ang anak ko. Pakinggan niyo ako! Hindi pa tapos ang kalamidad! Acid rain ang labat! Ang lakas ng panganib higit sa inyong akala. Kapag dumikit sa balat, agad kang masusunok at mabubulutong. Sa huli, mabulok ka. Hindi ako nagpapakalat ng takot. Tinutulungan ko kayo! Mabulok? Celia, gumawa ka naman ng makatotohanan. Akala mo! Ito ay Hollywood horror movie? Simula pagkabata, wala akong nakitang ulan na makapablululod ng tao. Saan ang ebidensya? Saan ang balita? Ipakita mo. Di mo maipakita? Gusto mong takutin kami. Walang puso ka. Ate Celia, kahit gusto mong pigilan kami, hindi dapat magbigay ng masasamang salita. Normal lang ang ulan. Malinis ang hangin. Gusto lang mabuhay. May kasalanan ba? Bakit mo ginagawa ito? Anong balak mo ba? Anong gawa ang puso mo? Umalis! Huwag kang hadlang sa daan!
Magnanakon na katotohanan! Magpakamatay ka! Pakinggan niyo ako! Enough, Celia. Wala nang magagawa. Hindi sila maniniwala. Nakita niyo na, di ba? Wala nang masabi si Antonio. Ngayon, bubuksan ko ang pintong ito at dadalhin kayo sa bagong mundo. Malaya! Huwag lumabas! At... Tara! Wag! Malaya na! Malaya na! Malaya na! Malaya na ako! Malaya na ako! Malaya na ako! Salamat Diyos! Buhati pa ako! Celia Lim, sinungaling ka! Malas ka! Nakikita mo ba? Normal na ulan lang to. Masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Hindi ito acid rain. Walang mangyayari. Gusto mo masira kami? Yuck! Celia Lim, nahuli ka na! Hintayin mong lumabas ako, babalikan kita! Bakit may kirot? At nanggangate? Alice! Ang mukha ko! Ang leeg ko! Ang kamay ko! Masakit! Alice! Ang mukha ko! Ang leeg ko! Ang kamay ko! Huwag! Masakit! Takbo! Nanay! Kuya Ricky! Tumalik! Kayong dalawa, Celia. Walang hiya ka! Salot ka! Ano ang balak mo? Celia! Ikaw ang may gawa nito! Salot kang babae! Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang magulang mo? Pinapahamak mo pa ang pamilya namin! Para sa'yo, nawalan ng trabaho si tatay. Para sa'yo, namatay si nanay! Satisfied ka na? Salot kang babae. Saan ka man pumunta, dala mo lang ang kapahamakan. Bakit hindi ka mamatay? Ricky, makinig ka. Una, sabi ko, acid rain yan. Kayo ang nag-isip na tubig lunas yan. Ikaw ang nag-udyok. Ikaw mismo ang nagbukas ng lock na to. Pangalawa, ang nanay mo at ang iba, sila mismo ang tumakbo palabas. Walang nagtulak sa kanila ang kanilang kamatayan dahil sa kanilang katangahan
Dahil sa kalamidad, hindi ako ang may kasalanan. Pinapasa mo sa akin ang responsibilidad dahil ayaw mong aminin ang sarili mong katangahan. Gusto mong may sisisihin para mabawasan ang guilt mo. Ricky, hindi lang ikaw walang utang na loob, kundi duwag ka pa. Wala nang sasabihin. Tara na. Bilisan natin. Tubig? Ang Santos, magbibigay pa ba ng tubig ngayon? Balita ko, 2 araw na lang ngayon. Ang liit nito. Para kanino? Kung tuloy-tuloy ito, di man mapaso, mapapagod o magugutom. Sa loob ng bunker, sigurado kumpleto. Sana makapasok tayo. Kuya Ricky, mamatay na ba tayo dito? Uhaw na uhaw ako. At gutom na gutom. Maghintay na lang. Hindi pwede. Init na init? Anong klase na panahon to? Sa likod ng acid rain, init na init? Sira na ba ang aircon dito? Bakit hindi malamig? Jessa, huwag na magsalita. Sa labas, sigurado init na. Maswerte na tayo dito. Maswerte. Init na ako dito. At lalong umiinit pa. Celia, nahanap ko ng dahilan. Paano na? Sa backup generator, sira ang cooling module. Malaki ang drop ng efficiency. Apektado ang cooling at circulation. Kailangan ayusin agad. Grabe ba? May problema. Sa main power area ang sira. Sa labas ng bunker yan, malapit sa basement ng hotel. Lalabas ka para ayusin? Opo, kailangan kong puntahan. Ako ang pinaka-familiar. Kukunin ko ang tools, babalik agad. Hindi pwede. Delikado. Alam mo ba ang sitwasyon sa labas? Yung mga yun, kahinduin ng lahat. Isama ang guards. Walang maiwan. Celia, hindi kailangan. Init na init sa labas. Antonio, makinig ka. Para sa kaligtasan, Hindi nila mabubuksan ang pinto. Safe tayo dito. Sa labas, hindi lang init ang haharapin mo. Isama lahat. Opo, susunod ako. Mag-ingat kayo. Abangan niyo ako. Opo. Celia? Yes? Sino yan? Kakawala lang ni Boss Santos. Baka ito ay... Walang rush. Tingnan natin ang CCTV. Buksan niyo! Magpatawad kayo! Buksan niyo! Tulong po sa apo ko! Tulong po sa apo ko! Tulong po sa apo ko. Magpatawad po kayo. Isang lola, may sanggol. Kawawa sila. Sino yan? May kailangan ba kayo? Miss, awa naman. Ang anak ko, ang binan, wala ng buhay. Naiwan lang ako at ang kawawang apo ko. Sa tulong ni Boss Santos, ang pagkain at tubig, pinilit ko lang siyang buhayin. Ngayon, unti-unti nang nauubos. 2 araw, kaunti lang, umiyak siya sa gutom. Wala nang lakas umiyak. Malapit nang mamatay, magpatawad po, buksan niyo po, bigyan niyo ng pagkain, tubig lang. Gagawin ko lahat para makabayad. Ate Celia, kawawa sila. Hayaan mo silang pumasok. Iligtas man lang ang bata. Walang kasalanan ng bata. Jessa, nakalimutan mo na ang sinabi ni Celia? Kakawala lang ni Antonio, may kumatok agad. Masyadong malas. Mainit pa sa labas. Paano nila kinaya? Baka trap lang yan? Huwag buksan ang pinto. Ate Marian, bakit ganyan ka? Bata lang siya. Kawawa siya. Dahil lang sa panganib, hayaan na lang natin silang mamatay. Marami naman tayo. Pakibigay lang ang kaunti. Nasaan ang awa mo? hindi ako walang awa.
Ang ibig kong sabihin, na yon, espesyal ang sitwasyon. Hindi natin pwedeng... Sa oras ng krisis, dapat matulungan. Kayang tulungan, ayaw tulungan. Sa mga walang awa sa labas, ano ang pinakaiba? Nasa ligtas tayo, pwede na nating hayaan silang mamatay. Magpatawad po kayo. Hayaan niyo po akong pumasok. Bigyan niyo ng pagkain ng bata. Tubig lang. Gagawin ko lahat. Ate Celia, kawawa sila. Please, hayaan mo silang kumasok. Buksan mo na ang pinto. Celia! Hindi pwede. Huwag buksan ang pinto. At Celia, ikaw? May blind spot ang camera. Paano kung malalaman sa lugar na hindi natin nakikita? Ano ang natatago? Taka. Walang ingay ang sanggol. Kakaiba. Sanggol, gising ka na. Huwag iyak. Manghihingi po ako. Tulong po. Naririnig niyo po ba? Ang bata, umiiyak na. Gutom na siya. Papasukin niyo po ako. Bigyan niyo ng pagkain. Pakitulungan po. Magsisikap po ako. Umiyak siya. Buhatin pa siya. Ate Celia, Ate Marian, buhatin pa siya. Isang bata lang at isang lola. Anong panganib? Kung hindi natin tulungan, tayo pa ba tao? Hindi ba tayo mahihiya? Jessa, wait lang. May something dito. Obserbahan natin muna. Anong i-observe? Kung mag-observe pa, mamatay na ang bata. Wala kayong puso. Ang importante lang kayo. Wala akong pake. Hindi ibubuksan? Bubuksan ko. Jessa, wach! Wala akong pake. Hindi niyo bubuksan? Bubuksan ko. Jessa, huwag! Bitawan mo ako! Celia! Walang puso ka! Jessa, kalmahan mo. Huwag buksan ang pinto. Okay, hindi niya tulungan ng mga refugee. Ngayon, kahit isang sanggol na gutom at isang matanda na walang pamilya, hindi niya tulungan? Bato ba ang puso mo? Bakit ka ganito kasama? Jessa, makinig ka. Ginagawa ni Celia para sa amin. Sa labas, baka may masama. Masama? Wala namang masyadong masama. Parang may sakit kayong lahat. Para kayong lahat masama. Para kayong lahat masama. Sa labas, kailangan ng tulong ang matanda at bata. Kung hindi natin tulungan, kahit na 0.01% lang, at hahayaan silang mamatay, paano tayo naiiba sa mga walang puso? Hindi ako katulad ninyo. Hindi ko kayang tignan silang mamatay. Celia! Tingnan nyo, sinabi ko na. Sabi ko may sakit kayong lahat. Para kayong lahat masama. Mayroon lang isang matanda at ang apo niya. At ang apo niya. Kayo kasi... Celia, matagal na natin hindi nagkita. Celia Lim, matagal na natin hindi nagkita. Hindi! Imposible! Kayo, ha? Mapo, salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakapasok sa paraisong ito. Celia, akala mo ligtas ka dito? Akala mo walang problema? Ikaw lang iniisip mo. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Utang mo to sa akin. Masarap. Masarap na masarap! Mula ngayon, aking mundo na ito. Tayo, hindi pwede to. Hadap to. Krimen to. Dapat tayo mabahalan
goody two-shoes! Celia? Dahil sa iyo, wala kang pakialam sa aming dati. Namatay ang anak ko. Ako ang maghihiganti ngayon! Celia. Ikaw ang pumatay sa aking ama at ina. Pati anak ko namatay. Ang utang na ito, babayaran mo ng dugo. Sino ang may lakas? Walang makagalaw sa kanya. Mga kapatid, walang matatakot. Nandito na tayo ngayon. Sa labas man tayo, patay din naman tayo. Agawin natin ito ngayon. Dito na tayo mapapalipas. Walang takot! Magaling man sila, kaunti lang sila. Kaunti lang sila. Mga kapatid, itaas ang mga armas. Handa na ba? Magtago kayo. Agawin natin! Tigilan na! Pakiusap! Itigil na! Tigilan niyo na! Pakiusap! Tumigil na kayo! Jessa, tumahimik ka! Gusto mo mapatay sila? Huwag kang makasira! Jessa! Jessa! Tigilan niyo na! Pakiusap! Tigilan niyo na! Pakiusap niyo na! Magkakasama tayong biktima! Pwedeng usapan lang natin ito. Umuwi ka! Antonio! Tigilan na! Pakinggan niyo ako! Pwede ba? Maayos natin to nang walang gulo. Jessa! Humalik! Delikado! Jessa! Pwede tayong mag-usap ng maayos. Lahat! Pakinggan niyo ako! Magandang balita! Malaking magandang balita! Malagpasan natin to! Nakarating na ang pag-asa! Umuulan na sa labas! At bumaba na ang temperatura! Bumaba na sa 28 degrees! Maginahawa ng temperatura! Tapos na ang sakuna! Pwede na tayong lumabas! Pwede na tayong lumabas! Malaya na tayo! Ang mukha ko, ang leeg ko, ang kamay ko. Kate, masakit. Gusto mong lumabas, no? Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Matiin kita! Jessa, bumalik! Delikado! Marion! Marion! Marian! 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 Marian, huwag kang gumalaw! Antonio! Tulungan mo siya! Tapusin na natin to! Celia, alagaan mo ang sarili mo. Marian!
Mayan, huwag kang gumalaw. Mayan. Mayan. Gising, Marian. Mayan. Marian! Marian. Marian, huwag kang umalis! Marian! Celia, kain ka nito. Masarap ito. Marian! Marian! Umulan! Celia, umulan! Marian! Celia, takbo! Marian! Marian! Celia, ingatan mo ang sarili mo. Marian! Marian! Hindi. Hindi ko sinasadya. Celia, hindi ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ako pumatay. Siya mismo ang bumangga sa kutsilyo ko. Hindi ako pumatay. Hindi ako pumatay. Maniwala ka. Hindi talaga ako pumatay. Ako... Mapapangga ka. Palaging naghahanap ng dahilan. Mapangahas ka. Ginagawa ang lahat para makamit ang gusto. Selfish ka. Kahit kailan, handa kang isakripisyo ang buhay ng iba. Ngunit ang pinakakawawa ay ikaw ay duwag. Di kayang aminin ang sariling pagkakamali at ipinapasa sa iba ang sisi. Celia, walang hiya ka! Walang hiya ka! Salot ka! Ikaw ang dahilan ng lahat! Ikaw ang dahilan! Surveillance! Kayo ay mga uod, mga vampira. Kayo ang may kasalanan. Antonia, since they can't behave, send them outside. Ipakita natin ang mundo na kanilang pinapang-araw. Celia, hindi mo ako pwedeng gawin to. Celia! Walang magandang mangyayari sa'yo! Celia! Boss Santos, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Gagawin kong lahat para lang mabuhay! Boss Santos, tulungan mo ako! Hindi mo pwedeng gawin to! Boss Santos! Celia! Tulungan mo ako! Boss Santos! Celia! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako ang may kasalanan! Wala akong alam kung bakit nangyari ito! Hindi ako ang may kasalanan! Wala akong alam! Hindi ko akalain na mangyayari ito! Kayong dalawa. Hindi, gusto ko lang tulungan. Gusto ko lang tulungan sila. Ang bait mo talaga. Kayong dalawa. Sa ngalan ng kabutihan, nagkalat ka ng ulan. Normal lang, Pag-asa. Sa iyong pakiusap, ang mga iyon ay parang tanga. Tumakbo sa ulan, nusaw ng acid rain, naging dugo. Sa pagkamatay ni Philpix, kasalanan mo rin
Kayong dalawa. Hindi ka nakinig sa babayala. Pinilit mong buksan ang pinto. Ang iyong kabaitan ang nagpasok sa mga buwayang ni Ricky sa loob, lalo na ikaw. Sa gitna ng panganib, hindi ka nakinig. Pinilit mong tumakbo sa gitna ng labanan at nagpupumilit na maging kapayapaan. Nagpanito ka kay Antonio, binigyan mo ng pagkakataon si Ricky. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Marian! Jessa, tingnan mo si Marian. Tingnan mo si Marian. Dahil sa iyong kabaitan, namatay siya. hindi ganon. Totoo. Gusto ko lang tulungan. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Hindi ko talaga akalain. Wala kang alam? Ang iyong kabaitan, nagbunga ng maraming buhay at buhay ni Marian. Palaging nabubuhay sa sariling mundo ng kabutihan. Pinipilit mong ipilit ang iyong sariling tama. Hindi mo buksan ang iyong mga mata at tingnan ang kalupitan ng mundo. Hindi ito kabutihan. Stupidity ito. Mapagpanggap. Mapagpanggap. Pinakamalaking kasamaan. Since you feel so sorry for them, think they need your help, and think we're heartless. Wala kang kailangang manatili sa lugar na ito na nakakadepress. Hindi! Antonio! Hindi! Antonio! Malabasin siya. Ipakita mo sa kanya ang mundo na gusto niyang tulungan at kailangan siya. Hindi! Ate Celia! Pasensya na! Nalaman ko na! Mamatay ako! Patawarin mo ako para kay Ate Marian! Wag! Ate Celia! Pasensya na! Nalaman ko na! Pasensya na! Nalaman ko na! Pamatay ako sa labas! Ate Celia! Patawarin mo ako! Huwag! Huwag! Ang init! Sa wakas, tapos na. Parang panaginip lang lahat. Oo nga, hindi madali ang 1 taon. Buti na lang, nakaraos tayo. Ngunit ang iba, nasa panaginip na lang, forever. Ano ang plano mo? Saan ka pupunta? Plano? Wala pa. Wala akong magulang. Ang tinatawag kong tahanan, wala na rin. Maglalakad na lang ako. Malawak ang mundo. May lugar para sa akin. Hindi mo kailangan maglakad lang. Pwedeng maging tahanan kita. Kayong... Ano ang sinasabi mo? Ako,